Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa bumagsak na tulay sa Isabela. Ayon sa Pangulo, may nakitang problema sa disenyo nito, pero sa halip na magturuan ngayon, iginit ng punong ehekutibo na mahalagang matugunan ang problema para hindi na maulit pang muli. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Bakas pa rin sa Kabagan Santa Maria Bridge sa probinsya ng Isabela ang nangyaring pagguho sa bahagi nito noong nakaraang buwan. Ang truck na ito tila nakasabit pa sa bahagi ng tulay na nasira, habang ang ibang mga sasakyan at motor nakasadsad pa. Ang napinsalang tulay, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kinatawan ng DPWH Region 2 at Central Office, maging ang mga lokal na opisyal. At matapos ang kanyang pagsusuri, design flaw o problema sa disenyo ang nakikitang dahilan kaya bumigay ang bahagi ng tulay. Kung tutuusin kasi anya, 1.8 billion pesos ang halaga ng pondo para rito. Pero mas mababa riyan ang ginamit kaya naapektuhan ang disenyo ng tulay. Binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, diyan bumigay yung bakal. Nung una pa lamang din anya ay nakitaan na ito ng problema kaya kailangang isaayos. Nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Kaya laking panghihinayang ng punong ehekutibo dahil tila back to zero, bunsod ng kakailanganing pagkukumpuni ng tulay. We have no choice. We have to go back. So yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Pero tiniyak niya na hindi ito palalampasin ng walang nananagot. Pero kailangan muna anyang tugunan ang problema at pagsasaayos ng tulay. Well, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Nagsimula ang konstruksyon ng Kabagan Santa Maria Bridge noong Nobyembre 2014 at natapos noong February 1, 2025 na may kabuuang gastos ng 1.22 billion pesos. Mula Kabagan, Isabela, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.